Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpoy ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating pong mga talata na ating pagbabatayan sa ating pagbubulay-bulay ngayon ay makikita sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 5 at 9, kung saan po sinasabi ang ganito: sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, talatang 5 at 9. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatan kong sinadyang kamuangan. Noong ipinangako ng Diyos ang tagapagligtas ng kasalanan ng tao, ito'y para sa lahat ng tao sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa isang kondisyon na sila ay kinakailangang magsasampalataya sa magliligtas ng kanilang mga kasalanan. Kung kaya't ang sinumang sadyain ng kamunga ng di pananampalataya ay hindi maliligtas. Ano pa't maliwanag na hindi lahat ng tao ay maliligtas. Ang sabi po sa Marcos, Kabanatang 10, talatang 45, na hindi ang lahat ay maliligtas. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ulitin ko po, hindi ang lahat ay maliligtas, sapagkat ang marami sinasadya nila ang ayaw magtiwala sa anak ng Diyos na si Jesucristo, na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, na wala sinumang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ngunit ang katotohanan ayaw ng Diyos na ang sinumang tao ay mapahamak. Kung kaya't ang sabi po sa ating talata, siya ay mapagpahinuhod sa atin ay hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kung hindi ang lahat ay magsipagsisi. Sa katunayan ng kanyang dakilang paanyaya sa lahat ng tao, na ang sinumang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na nagligtas ng kanilang mga kasalanan ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aklat po ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 3 hanggang 16 hanggang 18, at lulundag tayo sa 36, ganito po ang mababasa natin. Juan, Kabanatang 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatula ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi inahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Lulundag po tayo sa talatang 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya.
Bago pinarusahan ng Diyos ang mga tao sa sanlibutan noong panahon ni Noe, sa pamamagitan ng malaking baha, inutusan ng Diyos si Noe na mangaral ng pagsisisi ng kasalanan at panunumbalik sa Diyos. Habang ginagawa ni Noe ang daong para doon sa maniniwala sa salita ng Diyos na ipinapangaral ni Noe. At napakalungkot ang pangyayari. Nasa loob ng 120 taong pangangaral ni Noe, walang nagsisampalataya sa kanya, kundi ang kanyang asawa, mga anak at asawa ng kanyang 3 anak, kung kaya't sila lamang na 8 tao ang nangaligtas. Ito po'y makikita natin sa aklat ng Henesis, kabanatang 6. Pagkatapos ding tinubos ng Panginoon Jesucristo ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugong ibinuhos mula sa kanyang katawan, kamatayan at paggabuhay na maguli sa mga patay. At bago siya umakyat sa langit, sinabihan ng kanyang mga apostol at mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng inapal, upang sino mang magpapahayag ng kanyang bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya sa kanyang puso na siya ay binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas. Sapagkat ang tao'y nananampalataya sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Roma kabanatang 10, talatang 9 hanggang talatang 10. Kaya sa pasimulang ipinangaral ng mga apostol at ng mga alagad ang pagsisisi ng kasalanan at pananampalatayang personal kay Jesucristo bilang manunubos at Panginoon ng kanilang buhay ay nangaligtas. Ngunit higit pang marami ang mga taong sinadya nila ang kanilang kamuangan sa di paniniwala at ito ang nagsilbing kapahamakan ng kanilang buhay. Subalit, dahil ang Diyos ay pag-ibig at ganap sa pagbabata o pagtitiis, patuloy pa ang kanyang paanyaya sa mga tao, gaya ng kanyang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias, "Magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga katuwiranan na sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa." Isaias kabanatang 1, talatang 18. Na ang ibig lamang sabihin ng salita ng Diyos, siya'y nakahandang magpatawad ng kasalanan ng tao kung siya'y magsisisi at humingi ng tawad sa Diyos. At kung magtiwala sa kanyang anak na si Jesucristo, na siyang namatay at nabuhay na muli para sa katubusan ng kanyang kasalanan, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Mga kaibigan, ang paanyaya ng Panginoon Jesucristo ay ganito: "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin." Mateo 11, talatang 28. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Juan kabanatang 6, talatang 37. Mga kaibigan na nakikinig nito, kung wala pa kayong katiyakan kung saan kayo patutungo pagkatapos ng kamatayan sa laman, bakit hindi kayo dumulog ngayon sa Diyos at humingi ng tawad sa inyong mga kasalanan at kayo'y patatawarin niya? At kung kayo'y magtiwala kay Jesucristo na siya ninyong tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay, kayo ay maliligtas. Pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po ng marami na iyong binigay ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang tumubos ng aming kasalanan
At sa tulong ng Espiritu Santo, natutuan naming magtiwala sa Kanyang pangalan. Kaya't kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Kanya pong pangalan, inihiling namin ang lahat ng ito. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos.